Happy Sabbath mga kapatid. Batiin nyo nga po ang inyong mga katabi. Happy Sabbath! At sabihin nyo po sa kanila, nilikha ka ng Diyos at mahalaga ka sa Diyos. Nilikha ka ng Diyos at mahalaga ka sa Diyos. Diba? Alam niyo po mga kapatid, may panalangin po ako kagabi. Sabi ko po sa panalangin ay, Panginoon, gisingin niyo po ako ng maaga. At ihanda niyo po ako sa kinabukasan sa aking magiging bahagi sa pagsamba. Mula sa umaga hanggang sa hapon. At ang mindset ko, Panginoon, doon sa aking prayer, sabi ko, mindset ko, Panginoon, ay sa Puok Church. Yan yung mindset ko. Kaso lang, nitong umaga na, umulan. Na-delay ako sa bahay. Sabi ko, mindset ko, nasa Puok ako. Nagsabi si Nanay Paz, Pastor, sabi ni Mayan, hapon pa naman daw ang installation ng pastor. Pwede ka bang mag-speaker sa ulat? Kasi kukunti na kami dito. Wala yung tagay-sisdi. Sabi ko ay, sige po, sasabihan ko yung associate ni Pastor Canosa na siya ang magsalita dito kasi gusto niyang magsalita sa ulat at hindi pa siya nakarating. Alam niyo po ang sagot niya sa akin? Pastor, pasensya na. Ang mindset ko ay sa Puok ako ngayon. Sabi ko, akala ko akin lang yung mindset na yun sa prayer ko. Pati pala ikaw may ganong mindset din sa Puok. Isip-isip ko kung Puok kami lahat. Ay, iba ang aming mindset. Lahat nasa Puok. Ay, kaso mga kapatid, ang mindset ng Panginoon ay sa ulat pala ako dadalhin. Pagdating ko kagad dito, talaga ang mindset ng Panginoon, iba, no? Kapatid. Alam niyo po, kanina pagdating ko pa lang, tapos umawit na yung dalawang guro. Sabi ko, pwede bang makinig na ako sa buong buhay ko ng mga napakagandang awit? Salamat po, Ma'am Michelle at Ma'am Sheila. Umagang-umaga pa lang, sa bungat pa lang ng pagsamba ay talagang, sabi ko, ito yung pagsamba na talagang mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Kaya salamat po sa inyong dalawa na kayo ay merong aking galing sa pag-awit. Mga kapatid, sinusubukan kong awitan ng aking anak at sabayan ng gitara, mga kapatid. 3 gitara na yata yung nabili namin eh. Pero parang ayaw mang tumuno ng matindi yung gitara ko kahit anong tugtog ko. Mga kapatid, ilang taon ako. Pero natutugtog ko mga kapatid ay yung Read Your Bible lang. Kaya pag bumulot ako ng gitara, sasabayan ako ng anak ko. Gaganon-ganon din siya. Tapos pag narinig niya yung awit ko ng Read Your Bible, gaganon-ganon din siya. Sabi ko, bakit pumapalakpak ito? Eh, paulit-ulit na lang itong Read Your Bible. Mga kapatid, nakakatuwa na baka simba sa ulat, ano mo, na nakikita ko po kayo muli. Mga kapatid. Ito talaga yung mindset ng Panginoon. Nadadalhin ako dito. Kaya nga, hindi ka na sinapunta rito. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ito yun eh. Sa Psalms 116 verse 12, sa binasa po ni Enderland. Basahin nga po natin. Sa version ko po mga kapatid, ito ang pagkasabi. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Mga kapatid, gusto ko lang pong magpatutuo sa inyo. Ano? Alam niyo po, ako talaga sa personal, may utang ako sa Bayan family. May utang ako kay Ate Elma. May utang ako kay Ate Edwin. Kay Nanay Paz, may utang ako. Sa Raka family, may utang ako. Doon po sa dulo, yung magpa-burger sa akin.
Kay Grace, lalo na, may utang ako. Ano po? Kanila doon ni Sir, ito? Shine. Ayun, Sir Shine. May utang din po ako. Lalo na po sa Ibanez family. May utang din po ako. Lalo na sa mga teacher sa Laura. May utang po ako. Lalo na noong si Ma'am Sheila ay kasama ko sa bulihan noon. May utang din po ako niyan. Mga kapatid, niisip ko, paano ko kaya babayaran yung lahat-lahat? Lalo na kay Ate Ilma, malaki-laking utang ko yan. Nakabayan ka na kanina. Nakabayan ka na daw kanina. Salamat sa Panginoon, Lord. Salamat kanina. Alam niyo mga kapatid, kung ito ay sinabi ni David, sa buhay ko parang bigat. Na may mga utang ako sa inyo lahat. Hindi niyo lang po alam mga kapatid. Siguro hindi niyo po natukoy. Pero alam ko mga kapatid sa aking sarili na may mga utang ako sa inyo. Siguro ito din yung mindset ng Panginoon kung bakit ako narito ngayon. Mga kapatid. Pero ito yung sabi ni David. Nung siya ay hinahunting ni Haring Solomon sa magitan ng kanyang mga sundalo, di ba hindi napahamak si David? Sa napakaraming taon na kanyang pagtatago sa mga kuweba, niiwasan niya mga sundalo ni Haring Saul. Ang sabi ng si Haring David, ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, yun ay patanong, mga kapatid. Ito, ano kayang ibabayad ko sa ulat? Mga kapatid. Salamat talaga sa mindset ng Panginoon. Hindi ko akalain mga kapatid na ang mindset kong sa buok ay iba pala ang mindset ng Panginoon. May kasabihan kasi na when God says go, you cannot say no. Mga kapatid. Kaya, matapos nung nag-chat sa akin si nanay, may gusto akong i-chat, pero hindi matuloy-tuloy. Ang gusto pala ng Panginoon, pabutahin talaga ako dito. Mga kapatid. Alam niyo po yung pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan kong disinterested life. Bakit kaya hindi kaakit-akit na buhay? No? Yun yung ating pag-aaral ngayon sa Aklat ng Mga Awit, 116. Yung buong chapter na yan ang pag-aaral natin. Meron lamang yung 19 verse. At yun yung ating pamagat. Anong pamagat natin? Disinterested life. Hindi kaakit-akit na buhay. Bakit? Mga kapatid, sa pag-aaral natin, meron po tayong 3 words na bubuhin ulit. At ang words na ito ay nagsisimula lahat sa letter C. Mahilig ako sa C. Mga kapatid, sundan po ninyo yung ating pag-aaral na ito. Maaaring ito po yun ang pinakadahilan kung bakit ako, kayo, tayong lahat, ay bakit narito ngayon. Kaya pinamagatan ko po itong disinterested life. Hindi kaakit-akit. Mga kapatid, basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Mga Awit 116 verse 5. Bago ang lahat tayo manalangin. Panginoong Diyos, turuan niyo po kami. Hayaan niyo po na amin po maunawaan ang mga salita na punong-puno ng katotohanan. Nawa ang lahat ng ito na aming mapakinggan, matutunan sa pamamagitan ng inyong biyaya at kapangyarihan. Ito ang mag-aakay sa amin tungo sa pamumuhay na isang lingkod ng Diyos. Salamat po na kami yung pangunahan sa pangalan ng Jesus. Amen. Ano nga po yung 3 punto na ating bubuhin? 3 word na nagsisimula sa letra C. Mga kapatid, ano nga po ang pinaka-sentro ng buong aklat ng mga awit? Ano nga po? Pagka pinag-aralan natin ang buong aklat ng mga awit, meron niyang pinaka-sentro kung bakit yan isimulan.
Panalangin, tama po yun. Pero may hinahanap ako ng isang salita. Nagsisimula sa letrang W. Worship. Galing naman ang salita. Jelo? Galing Jelo ah. Dati ay simple-simple lang yan, no? Patakas-takas pa yan pag umisita ako. Ano ba yan sa akin, Pastor? Pero ngayon, iba. Nagdidid na sa harap. Mga kapatid, worship. Pag tayo nag-worship, kasama na po yung praises, prayer. Pero dito sa aklat ng mga awit, mga kapatid, may tinuturo sa atin dito tatlong bagay na dapat nating maunawahan. Sa verse 5, ano po ang sinabi? Sa wikang Tagalog, ang sabi po dito, mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid, o ang Diyos namin ay maawain. Ano po kaya yung unang salita, mga kapatid? Bilang unang punto sa ating pag-aaral. Ano po kaya sa palagay niyo? Sisimula sa letrang C. Ito yung binasa nating clue. Ha? Sa English. Hindi sa Tagalog. Ang dulo ay letter R. May clue na kayo. Letter C ang una. Ang dulo ay letter R. Creator. Po? Creator? Talagang sinundan niyo ang Sabbath School, ah. Maliban po sa Creator. Character daw. Ay, tumpak. Mga kapatid, Daw kung saan pupunta. kung papansinin niyo po ngayon sa ating mundo, sa ating buhay, iilan po ba ang porsyento sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na naglalagak ng panahon para pagbulay-bulayan ang karakter ng Diyos? Hindi po ba sa lahat o sa karamihan ay hindi kaakit-akit na gawain yun sa buhay? Sa ulat nga, tayo lang nandito. Ilan ba ang populasyon ng ulat? Nanay Paz. Kung estimate natin, ilang libo ang sa ulat? Ma'am Jane. Ilang libo ang residente sa ulat? Bata hanggang sa mga magulang, mga dayo. Nasa 5,000 na ngayon. Kasi nung dumating Oo. ako dito, 100 ano lang eh. 100 lang. Noon pa yon. Pero ilan sa atin ang nandito ngayon na galing sa ulat? Wala pa sa 20. O, di ba? Mga kapatid, dito pa lang sa una, mga kapatid, para sa kanila, hindi kaakit-akit ang ganitong buhay. Magiging makadiyos. Tama? Pero ang sabi dito sa atin, sabi ni David, patunay niya sa kanyang buhay. Ano ang sabi niya? Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Kapatid, pansinin niyo nga, sa buhay ng tao, ilang taon kang nabubuhay na puro ka lang tanggap sa Diyos. Wala kang ibinabalik sa Diyos. Pero ano ang Diyos sa'yo? Mapagbiyaya pa rin. Matuwid pa rin. Maawain pa rin. Pero tayo, yung buhay natin, minsan, napapagod din tayo, di ba? Parang hindi naman nakaakit-akit yung buhay na ganito. Yung pagsambang ganito. Sabado na lang. Ay ano pa kaya sa kanila, mga kapatid, na hindi talaga nakakaalam ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang unang gusto nating tingnan ay yung karakter ng Diyos. Bilang tayo mga nilalang. Paano ba ang Diyos na mapagbiyaya? Gaano siya katuwid? Gaano siya kamaawain sa buhay natin? Kung atin niyang nakikita sa sarili natin na tayo ay parang wala pala tayong kwenta sana. Pero sa Diyos meron tayong kwenta. Para sa ibang tao na para bang ang bilis lang lapastanganin ang pagkatao mo, sa Diyos ay hindi yun. Kaya sana'y mailagay yun sa ating kaisipan. Kung paano ang Diyos nagpahalaga sa inyo, ganun din dapat natin pahalagahan sila. Wow, tubuan tayo.
na hindi ganon tulad sa atin. Mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin ang karakter ng Diyos. Pangalawa mga kapatid na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Yung binasa po ni Elder Glenn. Sa verse 12. Ano nga po ang pagkasabi dyan? Saan mo ginawa? Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? So mga kapatid, iniisip ko yun eh. Paano ko kaya bayaran ng isa sa inyo? Na kahit hindi ko nagawang bayaran, binigyan pa rin ako ng buhay ng Diyos, ng lakas. Tinanggap niyo pa rin ako ngayon dito sa ulan. Alam niyo, sa puso ko, may takot talaga ako mga kapatid. May pangamba talaga ako. Pero ang Diyos, may plano ang Diyos para sa akin. May plano ang Diyos para sa akin. Kung paano itong nagsimula ang ulat noon, dun sa bahay ni Nanay Paz. May plano ang Diyos. Kung paano ngayon nagkaroon ng ganito, mga kapatid. Kung paano ang mga apo ni Nanay Paz narito. Noon, patakbo-takbo lang kahit saan. Pero ngayon, tumatayo na sa umahan. Kapatid, yun ang tunay na panalangin na naisagawa. Yun ang tinatawag, mga kapatid, proseso ng paghubog o discipleship. Kapatid. Alam nyo, maswerte si Nanay Paz. Maswerte ang lahat sa atin na narito ngayon. Kapatid, ito yung pangalawang punto na gusto kong ibahagi sa inyo. Ano yung una? Bakit disinterested life? Bakit hindi ka akit-akit na buhay? Kasi kung titingnan natin yung karakter ng Diyos, malayo tayo eh. Diba? Ang Diyos mapagbiyaya, matuwid, maawain. Tayo, buhay natin. Ubus biyaya. Di ba? Ubus biyaya. Walang tuwid. Walang tuwid. Ha? Walang awa. Minsan, pati pusa. Wala na kaming kinain. Pati ikaw pa, mga ano ba dyan? Hagamin mo pa yung tuyo. Yung tinakpang isda. O, di ba? Mga kapatid, pero ang Diyos ay napakabuti. Amen? Amen. Mga kapatid, yung gusto kong ibahagi sa inyo yung pangalawang punto. Dito sa verse 12. Ano po kaya yon? Sa tingin niyo, nung sinulat ito ni David, ano yung nasa kanyang isip? Ano ang kanyang naiisip? Ano kaya yung word na yun? Siyempre, hindi simula ba rin sa litrang C? Ang dulo ay inunahan ako pero hindi yan. Kasama yun sa word. Yung litrang T, pero hindi yan. Letter E. Or elephant. Letter E. Ano kaya yung word na yun? Mga kapatid, sa buhay natin, alam niyo nung sinulat ito ni David? Kasi bago siya magiging hari, nakatanggap na siya ng basbas. Pero naghihintay siya ng 13 years bago siya tuluyang makaupo sa trono. Nahalintulad ko tuloy yung aking sarili kay David. Oh. Ibig sabihin pala, maghihintay pa ako ng 13 years bago ako ma-intern. Bagaman ang Diyos ay may basbas sa kanyang lingkod, pero iba pa yung basbas ng Diyos dito sa lupa eh. Kailangan mo pang hintayin. Kapatid. Kaya, alam niyo po mga kapatid, ito yung iniisip ko. Ano kaya sa English yun? Yung pangalawang point. Ha? Ano ba ang pinakadahilan kung bakit tayo narito sa lupa? Natanong niyo na po ba mga kapatid? Ano po ba ang purpose natin sa buhay? Bakit tayo nandito? Si Nanay Paz, nagawa na niya. Pinaglaban ni Nanay Paz. Matagal na. Ang iba sa atin, Bayan family, Raka family, Sandro Edwin, sila Auntie doon, sila Sir Shine. Kami ngayon, nandito pa kami sa meeting. Pwede pa kaming dalhin ng hangin. O di kaya madala ng alon. Pero ang iba sa inyo, may corona na eh.
Sa akin, matagal-tagal pa ang journey ko, mga kapatid. Ha? Create. May creator kanina, may create ngayon. Ha? Po? Ibanghilyo. Mga kapatid, yung sinabi ni Uncle Edwin, bahagi yon sa ating purpose sa buhay. Yung pag-evangelize. Pag meron tayong purpose, ano yung gagawin natin? Araw-araw. Yun yung binanggit ni David. Mga kapatid, gaano ba ka-expensive ang buhay? Mahal ba ang buhay? Kapatid? Magkano ba ang halaga ng buhay? Ha? Hindi matutumbasan. Ma'am? Hindi mabibili. Hindi mabibili, sabi ni ma'am. Galing ang sagot. Alam niyo po mga kapatid, yung pangalawang punto na gusto kong ibahagi sa inyo. Alamin niyo po kung ano-ano ang inyong mga purpose sa buhay. Meron po akong nakausap, isang young professional. Siyempre ito ay babae. Inounsil ko siya. Hindi ko alam na siya pala ay talagang depressed. Talaga palang sa buhay niya ay merong unexpressed emotion sa buhay niya. Pero siyempre ginawa namin yun sa open space. Maraming naka-witness. Pero kami lang nakakarinig sa aming conversation. Alam niyo mga kapatid, thankful siya nung makausap ko siya. Nung ma-assist ko siya sa kanyang buhay. At kung ano yung magiging goal niya sa buhay, magiging purpose. Kasi talagang depressed siya. Kumuha siya ng kurso na hindi niya passion. Nagtapos siya ng kurso na gusto lang ng kanyang parents. Nagtrabaho siya na hindi niya passion. Nagkaroon siya ng relationship na siya yung nagtsatsaga, pero yung kanyang nagiging partner walang tsaga. Ang nag-betray pa sa kanya ay kaibigan pa niya. Napakasaklap. Saklap, di ba mga kapatid? Pero nag-usap kami. Yung pangalawang word mga kapatid, walang makakahula. Ano yung una? Character. Pangalawa? May gusto bang bumanggit? Course, ay gusto. Ha? Hindi po course. Hindi. Contemplate. Ay. Kapatid, pag-iisipan nyo nga po sa inyong mga buhay. Ano na ba yung nagawa ko para sa Panginoon? Kaya yun yung sabi dito, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Mag-contemplate kayo mga kapatid. Yung purpose ko ba sa buhay, kung bakit ako'y nabuhay, yun ba ay nagawa ko bago ako dumating doon sa nag-aagaw buhay na? Kasi ang dami mga kapatid, nakaranas na doon sa tuktok na karanasan ng buhay. Wala nang mahihiling pa. Pero alam niyo po yung sinabi nila? Nung sila ay nag-aagaw buhay na? Kung maibabalik ko lang yung buhay ko sa nakaraan, di sana'y nagawa ko kung ano yung gusto ng Diyos. Si David, ito, buhay pa siya. Nakaligtas siya sa napakaraming banta sa kanyang buhay. Sabi niya, kahit pala ako hindi nagiging hari, napakabuti pa rin ang Panginoon sa akin. Kaya niya nasabi, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay maawain. Sa atin kayang mga buhay, na-contemplate na kaya natin? Ano kaya ang purpose ko kung bakit ako nasa ulat? Ano kaya ang purpose ng Panginoon kung bakit ako'y nananatili dito? Sa loob. Mananatili lang ba ako na nakaupo? Mananatili lang ba ako na nakatayo? Mananatili ba ako nakahiga?
at nakikinig. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin ay hindi tayo mananatili sa ganun. Gusto ng Diyos na tayo mananatili doon sa langit kasama siya. At habang tayo ay narito sa lupa, gusto ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanya, sa Kanyang mga plano para sa ating ikaliligaya, ikakabuti, at sa ikaluluwalhati sa Kanya. I-contemplate po natin. Kasi mga kapatid, tanggapin man natin hindi, nakilala mo man ang Diyos o hindi, mga kapatid, sabi sa Biblia at sa Spirit of Prophecy, ang hindi pagkakaalam ay kasalanan. Bakit po mga kapatid? Napakaraming araw, oras, taon, buwan ng buhay mo, pinagkakalooban ka ng pagkakataon para makilala mo ang Diyos. Hindi mo kinilala. Hindi mo na ipakilala. Mga kapatid. Yun po yung mission natin. I-contemplate po natin yun, mga kapatid. Kaya ang challenge ko po sa ulat ay, huwag po kayong manatili na sa ulat lang. Pumunta kayo doon sa bahay-bahay na nasa ulat. Kasi yung sabi ni Nanay Paz na kung 4,000 to 5,000, mga kapatid, ang dami pa nun. Kasi hindi magtatagal dito na palaging merong Elder Cyrus, merong Ma'am Lorna, merong Ma'am Sheila. Yun po, hindi sa lahat ng panahon merong Uncle Edwin, merong Elder Glenn, Ma'am Jane, Sir Shine, kung sino pang nandito. Kailangan natin gawin ang mission. Kailangan natin gawin ang pag-evangelize. We need to spread the gospel. We need to serve the Lord. We need to save others. We need to serve the people. Because that is the very purpose why we are here on earth. To live for God's glory. Sana yun po yung i-contemplate namin, mga kapatid. Araw-araw po yun. Every cycle of our life, we need to contemplate that. To live for God's glory. Lahat na, nandun na mga kapatid. Wala nang kulang. Last point, mga kapatid. Ang nasa Psalms 116, ang verse po ay 14 to 16. Ang word na ito, siyempre nagsisimula sa letrang C, nagtatapos sa letrang N. Letter N. Commitment. Basahin muna natin yung talata. Ha? Verse 14. Aking babayaran. Doon na naman. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Mga kapatid, may panata pala tayo. Si Ate Mayan, may panata ito. Nung kinasal. Panatang kabayan. Oo. May panata yan. Sila Sir Shine, meron yan. Sila Kuya Sid. Si Ate Marie, may panata din yan. Ay, nasira. Oy, wala ka sinabing gano'n. Nasira na ba? Basta sa akin, ang sabi ng Diyos, sabi ni David sa Diyos, babayaran ko ang mga panata ko. Anong pagkasabi niya? Babayaran niya yung panata niya sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Mga kapatid, ano kaya yung word na yun? Kung ating maganap yung panata natin sa Panginoon, ano kayang sasabihin ng Diyos sa huli? Pag dumating ang Diyos. Nagsusulat na yan si Ma'am Sheila ng kung kumplituhin yung word na simula sa letrang C, magtatapos sa letrang letter N. May narinig na ako.
Tapusin natin yung... Mga kapatid, gusto kong balikan yung panata. Marami tayong panata. Ang mga officers ng church, may panata yan. Yung bago ka i-baptize, may panata yan. Yung ikasal kayo, may palitan ng panata yan. Yung ako mga kapatid. Pero yung panata natin noong tayo'y bago binyagan. Naalala niyo po mga kapatid? May naalala mo ngayon? Yan si Kuya Sid, may naalala siya. Sa akin, nung bininyagan ako, wala akong nabuong panata. Alam niyo bakit mga kapatid? Kasi isang gabi lang naman ang pagsabi sa akin eh. Paniwalaan mo ang Biblia, pinabukasan, bautismo na pala. Pinaniwalaan ko ang Biblia sa gabing yon. Kinabukasan, invite ako, baptism. Sabi ko, ibig sabihin, ang panata ko ay tinanggap ko ang salita ng Diyos at ang Diyos. Yun lang naalala ko mga kapatid. Pero yung sumulat ako, hindi ako nakasulat. Iba naman yung panata sa aming mag-asawa. Yung pinanata namin. Mahaba. Hindi ko ma-memorize mga kapatid. Hindi ko kasi sinulat yun ang aking sinabi. Panata na yun. Mula sa puso ng panata. Alam niyo mga kapatid, nung binasa ko ang aklat ng Romans, sa oras at araw pala ng ating binyagan, kung tayo ay totoo sa ating panata sa Diyos, ni kahit ano pang kapangyarihan na nasa lupa, kapangyarihan ng mga espiritu, walang makakahadlang sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ay totoo sa ating mga panata noon. Mga kapatid. Kasi ang sabi ni David, aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Mga kapatid, may panata tayo sa Diyos. Alam niyo po kung ano ang bahagi sa panata ngayon? Tinanggap natin ang salita para ito ay tayo'y gagamitin ng Diyos para ang iba ay tumanggap din sa salita ng Diyos. At sila'y kasama natin sa mga. Si Uncle Edwin, may nagawa na siya. Tinanggap siya ni Ate Elma. Tinanggap ni Ate Elma ang Diyos. Kahit hindi siya nakaranas pa ng bautismo. Yun ang gustong panata ng Panginoon. Sa ating mga kapatid, walang ibang status dito sa atin. Yung bautismo mo ay special ceremony. Yung bautismo mo ay biglaan. Yung bautismo mo ay pinilit. O di kaya ang iba sa atin, yung bautismo natin ay binayaran. Mga kapatid. Pero sa Panginoon, kahit ang mga prosesong iyon ay para bang hindi ka akit-akit, hindi ka panipaniwala, ang Diyos sa atin, ang basbas niya, kapanipaniwala. Mahalaga. Mga kapatid. Kaya sa umagang ito, gusto kong mabasa natin yung verse 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sino nga po yun? Ang mga banal? Hello? Hindi tayo, hindi kasi tayo na. Wala na kumibigyan mo. Mga kapatid, ang Diyos na ating sinasamba ay banal. Ang sino mang sumasamba sa Kanya ay pinapabanal ng Diyos. Amen. Mga kapatid, kung titingnan natin ang buhay natin sa araw-araw, hindi tayo banal. Tama po yun mga kapatid. Ang ibig lang sabihin ay kailangan natin ang Diyos na banal. Kaya dapat palagi yung ating pagtatalaga sa Diyos na banal para mapapanatili tayong banal. Ano po yung mga kapatid? Yung huling verse mga kapatid, verse 16. O Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod. Ako'y iyong lingkod, na anak ng iyong lingkod, na babae, iyong kinalag ang aking mga
tali. Mga kapatid, maraming generation to. Ako'y lingkod ng iyong mga lingkod. Si Nanay Paz, lingkod niyang mga lingkod, si Ate Mayan. Yung lingkod ng isa pang mga lingkod, yung anak ni Ate Mayan. Pag nagkaasawa si Faith, nagkaanak, ano na yun ay? Ako saan na yun? Talampakan? Talampakan na. Fourth generation na yun. Ano po? Mga kapatid, pag yun ay ginawa natin, nagagawa natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, ano po kaya yung huling salitang yun na sasabihin ng Diyos sa atin? Ano po kaya yung sasabihin ng Diyos sa atin? Pag siya'y dumating na, nagawa natin yung ating purpose, natupad natin yung ating covenant sa Panginoon, yung panata natin, yung promise natin sa Panginoon. Ano kayong sasabihin sa atin ng Panginoon? Anong word yun? Ha? May nagsabi, congratulations. Wait lang, ano bang dulo? Ang dulo ay NS. Congratulations. Ay, bawasan daw ng S. Para N talaga ang dulo. Magaling din ano? Congratulations. Pwede? Hindi ako nagsabi doon. Pwede rin? Sino sabi nun? Hindi ako. Hindi lang sabi. Mga kapatid, alam mo, yung sagot niya pwede na, pero hindi yun yung word na hinahanap ko. Confession. Ang Panginoon na mag-confess. Mga kapatid, ano nga yung unang word? Kanina? Unang punto? Character. Ano yung pangalawa? Contemplate. Ano yung i-contemplate natin? Kung nagawa ba natin yung ating mga promise sa Panginoon? At saka yung ating pinaka-purpose kung bakit nabuhay tayo. May communion, may commission. Aba talagang magagaling kayo mag-isip ng salita, mga kapatid. Nag-uumpisa sa litrang C, nagkataon mo sa litrang N. Congratulations, commission, confession. Ano ba yun? Communion. Ano? Computerization. Mga kapatid. Grabe, ang galing talaga ng mga taga-ulat. Mauubos na lahat ng litrang C. Nagtapos sa litrang N. Pero mga kapatid, pagka tayo ay darating na doon sa i-welcome natin ang Panginoon, tapos tayo din i-welcome ng Diyos, magsasabi siya, come, welcome, good and faithful servant. Anong tawag sa ganon na linyahan? Yun na word. Ay, hinahanap ko. Sige, pag may nakahula, may bibigay ako. Wait lang, magbibilang pa ako kung ilang letter yon. Marami. Wait lang. Para sigurado. 12. One word? Oh, one word. Tagalog mo yung English ito ha, English word. May clue na kayo. Concentration. Po? Concentration. Ba, may bago na namang word na yun. Hindi ko naisip yun. Love yun. Ganda. Ang dami na naisip na letrang C nagsimula. Ang tinapos. Mga kapatid, ano nga yung pamagat natin sa ating pag-aaral? Disinterested life. Gaano ba karami ang nagpapahalaga sa Diyos, sa karakter ng Diyos, at nabuhay ayon sa karakter ng Diyos? Kakaunti lang, di ba? Kasi parang hindi naman mahalaga. Pastor, conservation po. Conservation. Hindi po ba? Pwede rin. Parang pinipreserve mo yung, Conversation. pinipreserve mo yung earth, conservation. May owners na ganun eh. No? Environmental conservation. I-preserve mo yung kagandahan ng kalikasan. Pwede rin i-preserve mo ang iyong kagandahan ng karakter sa Diyos. Yung buhay mo.
Kukonserve mo yun. Pero hindi po yan yung hinahanap mong word sa mountain. Tapos mo. Ha? Ah, sorry. Conversation. Nagaling din. Narinig mo lang. Itong dulo. Mga kapatid, ano na nga ulit? Babalik ang gusto kong mabuo natin yung message na ito. Bago na naman yun, oh. Ay, pwede yun. Synonym yun. Consolation. Ha? Hindi eh. Ano yung sabi mo? Kasi? Consolation. Consolation. Pagkarinig natin mo yan, consolation. Concern. Ay, dalawa kasi yun eh. Maaari ang iisipin ng Panginoon, consolation doon sa mga hindi nakagawa ng promise, purpose. Pero doon sa nakagawa, consolation yun. Yun yung synonym sa hinahanap kong word. Consolation. Mga kapatid, ang karakter ng Diyos ay dapat nating paggulay-gulayan. Alam niyo po, sabi sa Desire of Ages, when man will contemplate, meditate the character of God, it will lead them to a life that is designed by God, an obedient life. Yun yung sa second point natin, yung contemplate. Pakilagyan lang po natin ng ano. So, mga kapatid, yung pangalawa ay i-contemplate natin yun sa buhay natin. Ano man ang marating natin sa buhay, mga kapatid, nakapag-aral ka man o hindi, mga kapatid, ang halaga natin sa Diyos, wala pong nakakalamang. Tandaan po natin yan. Tayo man ay magiging mayaman o ordinaryo, kinakain man natin ay yung long grain na white rice na punong-puno ng carbohydrates o di kaya yung white rice na long grain na low carbohydrates. Red rice man yan, unpolished rice man yan. Mga kapatid, sa paningin ng Diyos, tayong lahat ay kumakain pa rin ng rice. Walang pagkakaiba sa atin. Mahal nga lang yung ibang binili. Pero nabubusog pa rin. Mga kapatid, ang punto doon ay ano man ang ating karanasan sa buhay, kwento ng buhay, tayo'y mahalaga lahat sa paningin ng Diyos. Contemplate po natin yan, mga kapatid. Kung yan ay nalaman natin ngayon, ipaalam niyo po yan doon sa kapitbahay niyo. Kasi maraming nagsiswisay. Hindi nila alam ang halaga nila sa sarili nila. Hindi nila alam yung halaga nila sa Diyos, sa paningin ng Diyos. Dami, mga kapatid. Yung iba nga, hindi na lumalabas ng kwarto. Kasi yung halaga ng buhay niya, nandoon na sa cellphone, nandoon na sa AL, nandoon na sa COC, nandoon na sa pag-Facebook palagi, Messenger, pag-update. Pag nag-post siya, walang nag-like, walang nag-heart. Hindi buo ang buhay. Yun ang halaga sa kanya. Yung like mo, yung like ng friends niya. Panganib yung mga kapatid. Kailangan natin i-disciple yung mga batang. Okay po? Yung huling yun, mga kapatid, ito, wawakasan mo na. Yung 12th letter na yun, na one word, mga kapatid. Kung nagawa natin yung purpose natin sa buhay, kung nagawa natin yung promise natin sa buhay, ito yung sasabihin ng Diyos. Po? Parang yun doon yun sa mga hindi nakagawa ng Elder Glenn. Yun ang mararanasan nila, yung condemnation. Tama po yung sinabi niyo. Pero yun yung sa ibang part. Doon yun sa mga hindi nakagawa. Pero doon sa mga nakagawa, tama po yung sabi niyo. Pero doon sa mga nakagawa, nasasabihin niya, welcome thou good and faithful servant, inherit the kingdom I have prepared for you. Ang tawag po doon, mga kapatid. Basahin ko yung talata. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Elimination. Parang brand ng gatas yun ah. Victory Pastor eh. May coronation brand ng gatas. Tama po yun. Pag nasa langit po tayo, mararanasan natin lahat yun. Iba't iba ang corona natin. Coronation po yun. Tama po yun. Pero yung sinabi ng Panginoon, welcome thou good and faithful servant, inherit the kingdom I have prepared for you. Ang tawag doon ay Congratulations. Elimination. Kumen
Recommendation. Ay, Ang wala lagi, tama lagi po. Mga kapatid, alam niyo po, sino ba ang may buhay na kaakit-akit na ikaw ay nagsasakripisyo, na ikaw ay nagsiservisyo, na kahit yung sahod mo, na kulang pa sa pamilya mo, ibibigay mo pa sa kapitbahay mo? Sino bang naaakit ng ganun? Sige nga, taas nga ang kamay. Di ba mahirap yun, mga kapatid? Kaya nga, ang sabi ng ating lingkod ng Diyos na si David, ang Diyos ay mapagbiyaya, kaya natin yun nagagawa. Ang Diyos ay matuwid, kaya yun natin nagagawa na maging matuwid. Ang Diyos ay maawain, kaya tayo ay nagiging maawain. Ibig sabihin, ang karakter ng Diyos na ipahayag sa atin, yun ang congratulation. Congratulations sa mga nakagawa nun. Amen po yun, mga kapatid. Amen. Di ba po? Kahit po ilang taon ka pang namamalagi dito sa lupa, maging 40 years old ka lang, or 60 years old, kahit makarating ka pa ng 70 or 80 years old, hindi mo na-contemplate yon, yung karakter ng Diyos, yung purpose mo kung bakit ka binigyan ng buhay. Meron kasing iba gustong magpa-pray para lumakas, mabuhay. Pero nung pinalakas ng Diyos, pinagaling, hindi pa rin naglilingkod sa Diyos. Mas patuloy pa rin na nagbibisyo. Para saan? Na ikay gustong gumaling. Parang yung hiningi lang palugit ng isang hari. Panginoon, i-extend mo ako ng 15 days. Pinagaling nga ng Diyos. Ay hindi naman ginamit doon sa panata niya. Namatay na lang. Mga kapatid, ang point natin, in this life that we live, it is impossible to live this kind of disinterested life. You will sacrifice to serve as a servant of God. Dapat po mga kapatid, ang tatlong ito will contemplate the character of God, our purpose. And in the end, pag nagawa natin yan, God will commend our work. Sino po sa inyo mga kapatid ang may panatang ganun? Kayo pong lahat ay tumayo. May panatang ganun na gusto niyong gawin yung purpose ng Panginoon. Salamat po mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan po namin Diyos.